Hello guys, good day. Welcome back to my channel, Larry's Engineering. And for today's video tutorial, I will discuss about the updated BIM rebar section checker. So ito na yung pinaka-latest version natin. You can see ito yung interface natin. Ito, kung makikita ninyo. So ganitong kaliit na lang. So nakahide na yung mga formulas na gawa natin. Then for today's version, mag-add tayo ng user form. Okay? So before tayo pumunta dun sa Visual Basic, ipakita ko muna yung bagong version natin. So kung mag-input kayo dito ng data or changes ng section natin, click nyo na yung section. Then ito na yun guys. Dito na tayo mag-input. No, mas maganda no. So let's change this width to 350 and 450. See? Nag-change na siya automatically. Same naman pero mas malinis to. See? Then let's use 5, this 2 through 0, 3 and 2. Then, itong gilid na to, as you can see, okay, may nakasalita okay. This is referring to the spacing, clear spacing of the rebar. So nakalimit tayo sa 25 mm na spacing. So, for example, mag-ingress tayo dito ng 5, then generate natin. So, pwede pa siya. Let's use 6. So, pwede pa yung 6 na piraso. Then, sa 7 na pieces sa isang layer, hindi na siya pwede. So, less than na siya sa 25 mm. So, kailangan mag-limit tayo sa 6 pieces kapag 350 yung width natin. Okay? So, yun lang ang ano natin, reference. Magandang ano to, gamitin during sa nag-design tayo para may reference tayo na hindi na tayo pwede magdagdag ng bawat layer ng quantity. So, kapag mag-list tayo ng 250, as you can see, yung 5, mali na, hindi na pwede. Let's use 4. So, hindi na rin pwede na sa 4 na piraso na 20 mm. So, mga tatlong piraso lang pwede dyan na 20 mm. Pero, kapag mag-less tayo sa 20 mm, let's use 16, check natin. So, okay siya sa 3, then change natin sa 4. So, okay pa siya sa 4 na piraso. Okay? Let's use 5. So, hindi na siya pwede. So, 4 lang sa 25 at 250 width natin kapag magagamit tayo ng 16 mm na main bars. Okay. So, yun. Ito yung gagawin natin. O i-explain ko paano ito nagawa natin. Okay, sa user form. So, pagpunta tayo dito sa ayan, mag-focus tayo rito. So, punta kayo dito sa Visual Basic, then sa Forms, right-click ninyo, Insert User Form. Then, mag-insert ako ng bago. Kasi ito na yung finished product. So, kapag mag-insert ako ng user form, ito yung makikita ninyo. No? So, kapag i-open ko to para may reference tayo ito. Ayan. Paano natin magagawa yung button na yan? Ito. So, simply, ito pala yung toolbox natin. Ito yung gagamitin natin mga tools. Pero kapag hindi na nyo makita, click lang yung view din toolbox. Okay? Para sa button, ito lang yan eh. Then, every time mag-select kayo ng icon na yan, so may mga pangalan siya. So, ito yung click lang niyo din, click din niyo yung sa user form. Then, pwede ninyo yan i-resize. Okay? Then, sa left side, ito yung ano natin. Ito yung mga properties. So, from description, so kailangan natin yan button. Then, excuse, para sa group naman, oh, saan na yun? Toolbox. Okay. These are toolbox. Ayun. So, asa na yan yung, okay. Paano natin ma-insert yung group? Ito lang yan na XY, yung frame. So, click natin, then click. I-drag natin. Okay? Then, pwede natin yan i-change sa, ito yung geometry na yan.
Tapos, para naman sa label, ito yung A na yan. Okay. So, that is with B. So, kailangan nakaline siya from the right. Yun, para nandun yung reference niya sa pag sizing. Then, next is the text box. Ito yung text box na yan. Text box. Ayan. So, kung gusto ninyo eksakto yung location niya, ang reference kasi nito from the top. Ito. So, kapag i-26 natin yan, mag-move yan. Hindi kasi siya naladala sa keyboard down and up. Okay. Then, copy ko na lang to para sa unit natin. Pero dapat text aligned from left na siya. Then, change natin yung caption. Then, pwede natin yan i-adjust. Ayan. So, ito, bawasan ko to ng, let's say, 22. Okay. Yun. Kapag i-try i-run natin yan, ito yun ah. No? So, ngayon, kailangan muna natin pangalanan yung ito. Pero hindi, kahit hindi naman i-change natin yung name, depende din sa inyo kung hindi kayo malilito. Pero mas maganda naka-change yung name niya. Let's say BTN button. Yun. Tapos ito, kailangan may unique. Although naka-text box man, pwede kayo na-rename. As long as na walang space yung name ng text boxes natin, then button or other caption or labels na gamitin natin. Text box, let's use this one, a value, ganyan. So, nilalagyan ko na lang yan ng underscores. Ito, gusto ko, ito ang konsepto niyan. Ang ginawa kasi natin, yung value dito, na i-input natin ito, kung makikita ninyo. Ang value dito is, gusto ko ilagay dun sa text, dun sa cell. So, mangyayari, ito na. So, kapag ganito yung mangyayari. So, view, then, view code. Okay. So, ang konsepto dito, bali sa opening, upon opening muna. So, upon opening, tinanggal ko yung toolbars. Then, yung formula, ruler, headings, scroll bar vertical and horizontal, tabs, status bar, gray lines, then yung print. Okay, then, iset ko yung size sa 450 by 500 lang. Then, ito yung sizing niya. Pag pumunta tayo rito sa code niya, paano na ginawa? So, mag-set muna ako ng, ito yung pinaka-dashboard natin. Then, gumawa ako ng isang data sheet natin, database, which is yung previous na ginawa natin. Doon ko yung in-input yung mga data natin. Then, of course, i-unprotect ko muna yung, kasi naka-protected yung sheet na yan. I need to unprotect it first para gumana yung mga formula na gagamitin natin. Then, with this workbook, yung database na sinasabi niya, yung lahat ng data ng ginamit natin sa previous, ito yan, sa previous na, ito yan, so sa previous, so ang mangyayari, pinakita ko lang yung dating ano natin ginawa. So, yung galing sa text box, ilalagay ko rito. Ilalagay ko yan. So, para hindi na to makikita. Dun yung section natin, i-paste ko, ikakat ko dun sa other sheet. Okay? So, ito na. Yan, balik tayo. So, mag-declare muna ako ito. Ito yung dineclare ko. Kasi kung makikita natin, ito. Ayun. Yun. So, yung B na yan, kailangan ko mag-declare ng variable. Lahat ng kailangan kung ilan yan yung gusto kong magiging variable, ito rin yung i-declare natin. Then, yung B underscores na yan, mag-set ako ng variable na ilalagay ko rito sa, yung B, ito yun eh. Yung B1 dash underscores, ito yun. So, kailangan lang magdagdag tayo ng dot text sa bawat variable. Okay? So, makikita ninyo, ito yung mga name niya dito sa site, sa baba.
Then pati ito. Kasi every time magka-calculate ako, kailangan mag-reflect dito yung status. Kung okay siya o hindi. Then after that, equate ko yung range na to, yung tinuro ko kanina, dapat equal daw siya sa B. So ito na yon. Yung B natin, dapat equal daw siya sa B. So every time kung anong value natin dito, kaya napupunta siya rito sa range na yan. So lahat ng value, ganito yung setup. Then after ma-calculate, yun lang ang ano natin ngayon. Then, of course, kailangan ko siya i-protect na. Then, para hindi siya mapoprompt, kung every time mag-close natin, kailangan ko i-save siya every time magka-calculate ako. Then, paano naman mag-add ng mga bakal dito sa combo box natin? Ito yung combo box. Ito guys. Oh. So, kailangan ninyo ito yan. Private sub user from initialize. Initialize. So, then, kung anong with min bars 1, ito yung ano, name ng combo box natin. Ito yun. Ano. Then palagi natin i-end sa end with. Then, click lang ninyo, dot add item, then double quote. Then, yung sa loob na yan, yung anong value nung ilalagay natin. Okay? Okay, so, try na natin ulit. Close natin, then ito. So, click natin yung section. Then, mag-change tayo ng 350. So, nag-change ng 350. Let's use 450. Nag-450 siya. Let's use 50 mm na concrete cover. So, nag-change siya. Let's use 20 mm. Nag-change din siya. Let's use 8 na stirrups. Okay. Then, 3. Okay siya. So, pwede, sa 350 na width na yan, pwede pa tayo mag-increase. So, let's use 5. So, pwede pa siya sa 6. So, hindi na pwede sa 6. Okay? So, meaning, we must provide at the maximum 5 pieces na bakal sa bawat layer. So, ito yung mangyayari ganito. Ito yung max. Pero, kailangan din ninyo mag-check as per code yung maximum reinforcement. I think it's 4% only the uh, sa beam section natin, sa gross beam section. Dapat 4% lang. Okay? Yun lang guys. Thank you for watching and don't forget to subscribe, like, and share sa mga videos na na-upload natin and mag-subscribe sa YouTube channel natin. Lang. Thank you and God bless.